Hello. Yes po, Pastor. Ayun, praise God. So, pasensya na po, hindi na po ako mag-ano ng camera. Medyo mahina yun yung signal. Yun. So, sige po. Ano na po tayo? Dako na po tayo ng salita ng Panginoon. So, akin po ibabahagi ay sa Matthew 15, verse 21 hanggang 28. So, I believe alam niyo na po ito, no? Yung tagpong ito na about sa ating Panginoon. At ganoon din po sa babae. Ito na. Matthew 15, verse 21 hanggang 28. Yan, sige po, basahin natin. Sabi po dito, no, umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kalineya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kay sa akin. Ang anak kong babae sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan ito. 23. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod na sunod sa atin. 24. Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo. 25. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod dito at nagmakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Totoo nga, Panginoon, ngunit ang mga aso man ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon, tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo at noon di gumaling ang kanyang anak. Sige po, manalangin po tayo. Yes, so God, hallelujah. O aming dakilan Diyos Ama, salamat Panginoon sa gabing ito na muli kami po'y mag-aaral ng inyong pong salita. Banal na Espiritu Santo, patuloy niyo kaming pangunahan, kayong aming dakilang guro. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Patuloy magbigay po kayo ng mga revelasyon para sa amin at sa aming pag-aaralan ito about Lord sa pangyayaring ito sa aming Panginoon Kristo at ganoon din po sa babae na tulad no, kung saan marami po kami matututunan at kayo po magbigay po sa amin ng mga fresh revelation. Lord, salamat sa bawat buhay na nandito Lord sa Bible study na ito at kunti po sa nakapakinig. Nandun Lord na tunay na sa pag-aaral, Lord, ng sama-sama pag-aaral ng iyong salita. Kami natututo, hindi lang po kami nagkakaroon ng karunungan, but mas lalo po namin kayo nakikilala kung sino po kayo at sino po kami para po sa inyo. Salamat Panginoon, purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. So dito po tayo no, sa daong ito, no. So si Jesus, dito kung papasin nyo, medyo yung kanilang tawag dito, yung conversation po no ng babae. O isa po itong nanay no at malapit na po yung ating ano no sa Sunday na I believe yung Mother's Day. So happy Mother's Day po no sa mga nanay. Ayun. Sa lahat po ng nanay. At ito po so isa po itong magandang kwento, conversation about po sa ating Panginoon Kristo. So dito po no sabi po dito no pumunta ang ating Panginoon Kristo no sa Tyre sa Sidon Tyre at Sidon. Parting northern part po ito na no, labas po ito ng Israel. Pero by right, dapat ito ay sa kanila, sa Israel. Kasi noong mga panahon noon ni na Joshua, hindi na ito na sakop. Kasi noong panahon noon, siyempre, yung mga Israelita, kampante na sila dahil nagkaroon na sila ng sarili-sariling lupa. Pero by right, ito ay dapat sa kanila pa rin kasi parte pa rin po ito ng Kanaan. So, yun nga, hindi na nga ito nasakop no. Kayo ang mga nandito o yung nandiyan po sa Tyre o sa Tiro at Sidon, halos kasi nung sinakop ng Israelita, halos diyan nagpuntahan yung mga yung mga Kananeo. So, yung lugar na iyan talagang purong Gentile. Pero ayan, nagpunta diyan ang ating Panginoon Kristo no. At diyan nga po, sabi diyan sa 22, isang Kananea nakatira doon ang lumapit sa kanya sumisigaw. Kita niyo po no, hindi ko alam papaano na ang babaeng ito, no, isang nanay ay nandoon kilala niya kaagad si Jesus. Siguro talagang
tanyag na talaga ang ating Panginoong Kristo ng mga panahon yan na siya nagpapagaling, no? Papagaling, nagpapalayas ng mga demonyo, hindi lang po talaga siya nangangaral. So kaya dito kahit yung kanyang title na ibinigay, no? Binigay sa ating Panginoon Jesus ay nga, Panginoon, anak ni David, alam niya, no? Alam niya na kahit sa isang Gentile, isang Kanineya, alam niya na si Jesus ay nasa lineage ni David. Kaya, at ito, yung kanyang pagsasamo dito, no, sabi niya dito, ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan nito. So yun nga, dahil siguro alam niya na, tanyag na talaga si Jesus Christ na nagpapala, hindi lang nangaral, but tanyag na talaga na nagpapalayas ng mga demonyo. So yun yung problema ng kanyang anak. No? At isa sa 23, sabi po dito sa 23, sige po, ang ngunit hindi sumagot si Jesus, eto kita niyo po, no? Hindi sumagot si Jesus at ito yung mga alagad niya, nahihinis sa kanya kasi siyempre maingay, nagsisigaw. Kaya sabi dito, paalisin na nga po ninyo, napakaingay niya at sunod na sunod sa atin. Pero doon sumagot si Jesus sa mga naliligaw na tupa. Ito po, no? Pakinggan niyo po. Sabi dito, sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Tama po yan. Sa Israel lang nga po talaga siya isinugo sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang siya isinugo. Pero po nakakapagtaka bakit siya nandoon sa sa isang lugar na kung saan ay mga Gentile na nakatira. Di ba po ba? Kung talagang sa Israel, kung talagang sa Israel lang siya, so dapat parting halos lahat naman kasi ng ministry niya nasa nasa Galilee. So pag pumupunta lang naman sa ng Jerusalem, pag may mga pag Sabat o pupunta sa templo, pero talagang lalo na sa John, sa Book of John, mababasa natin doon halos lahat ng kwento ni John ang ating Panginoon Kristo ay nasa Galilee. No, bihira na siya. Pupunta siya ng Jerusalem, siyempre, pag araw ng kung saan pupunta sila ng templo. Pero dito, no, sabi dito ni Jesus Christ, sa sambahayan lang daw siya ng Israel isinugo, 'di ba? At ang babaeng ito ay isang tawag dito, isang Gentile. At doon alam natin alam na ang ibig daw sabihin dito ng ating Panginoon, totoo sa Israel sa sinugo dahil ah, dapat ang Israelita o ang mga Israel, ang mga Hudyo, dapat sila ang unang makakakilala na si Jesus ay isang Misaya o sila ang unang makakakilala o tatanggap na si Jesus ay isang Misaya, tagapagligtas. At the same time, ang Israel ang unang gagamitin ng Panginoon na ibahagi yung salita ng Diyos. So, punta po tayo sa tawag dito sa Matthew. Ayan, sa Matthew 28:19. Punta tayo sa Matthew 28:19 para malaman po natin Matthew 28:19. Sabi po diyan, 'di ba? Kaya't habang kayo humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. So dito po ito inutusan ng Israel. So ibig sabihin ang Israel ang mangunguna sa gawain ng Panginoon. Kaya sinabi ng ating Panginoon Kristo sa sa sambahayan lang ako ng Israel isinugo. Tama po 'yun. Dahil ang mga Israelita sila dapat ang unang makakilala, sila ang unang tumanggap na si Jesus ay isang Misaya, anak ng Diyos, at sila yung tagapagligtas na kanilang hinihintay. At the same time, ang mga Israelita ang unang dapat na gagamitin ng Panginoon upang ibahagi ang kaligtasan. No? Ganun din, puntahan po natin sa Psalms 22, Psalms 27. Psalms 22:27. Yan, sabi po diyan mga bansa sa lupay kay Yahweh magsisibaling. Lahat ng mga lahi maalala at siya ay sasambahin. So amen. So ang Israel, kinikilala ng Diyos ay si Yahweh. So sabi diyan mga bansa sa lupa kay Yahweh magsisibaling. Lahat ng mga lahi maalala siya at sasambahin. So sa pamamagitan ng mga Israelita, sila magbabahagi noon. Kaya lahat ng bansa sila magbabahagi, sila pangunahan nila, 'di ba? Na merong iisang Diyos lang.
ang lumikha ng lahat na siya lang ang dapat kilalanin. So sa pamamagitan ng Israel, ah, sa pamamagitan ng mga Israel, itong mga bansa na nabahagian, na nakakilala, na convert. So, yun. Ah, kaya sila, tawag dito, kaya sa pamamagitan ng Israel, lahat ng bansa ay na dapat ayun ay makakakilala sa ating Panginoon sa pamamagitan ng bansang Israel. Ayun. At ganoon din po sa last na lang sa Genesis, I believe ito pinakamaganda. Genesis 12:3. Genesis 12:3. Yan. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Ang sa iyo ay nagpapala ay aking pagpapalain at ang sa iyo ay sumusumpa ay aking susumpain. Sa pamagitan mo ito, sa pamagitan mo ng bansang Israel, lahat ng bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. So amen, no, 'di ba? Ayun yung sabi, yun yung pangako ng ating Panginoon, ni ating Panginoon kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. At kaya nga po, sabi doon ni Jesus Christ, balik po tayo, na sa sambahayan lang ako na Israel sinugo. Kasi nga po, ang Israel ang dapat manguna na kung saan ay kilalanin ng ating Panginoon Kristo bilang isang Diyos at tagapagligtas nila. At the same time, sila ang mangunguna sa pagbabahagi ng kaligtasan ng salita ng Diyos. Nang sa ganun, ang lahat ng bansa na mabahaginan ng mga Israelita, ayun, ay maliligtas din. So, yun lang po ibig sabihin dito ng ating Panginoon Kristo. Hindi niya nire-reject dito yung babae. Alam naman na po natin dito, ito lang po ibig niya sabihin, hindi niya nire-reject dito yung babae kasi kumbaga sa isang side ng picture nandoon na dito itinetest lang din natin pa Yesu Kristo yung kanyang pananampalataya. Kaya nga sabi niya sa 25, kaya't lumapit sa kanyang babae, lumulito at nagmakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Grabe yung conversation, Sabi, kumbaga, nung una nabasa ko to, si Jesus Christ. Sasabihan niya, yung kausap niya, tao yun, sasabihan niya. Although hindi direkta na sinabi, isa kang aso. Pero eto 'di ba? Hindi dapat kunin hindi ko, although ang tawag dito, yung word na ito ay hyperbolic or tama po ba 'yun? No? Na sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. So ibig sabihin yung babaeng iyon, yung nanay na yun, ang tingin ng ating Panginoon na isang aso, no? Grabe, no? Pero ang ganda dito ng sagot ng babae. Totoo nga, Panginoon. So siya, tinanggap niya na kahit sabihin siya na isang aso, no? At ang kanyang pamilya ay isang aso, tinatanggap niya bilang isang pagpapakumbaba. Kaya nga, ang ganda ng sagot niya. Ngunit, ang mga aso man po ay kumakain ng mga mumong nalalaglag sa pag ng kanilang Panginoon, tugon ng babae. Ayun, So, balik po tayo sa 26. Sabi po diyan, tataka po kayo bakit ganun yung sinabi ng ating Panginoon, Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. So, bakit kumbaga parang binansagan niya o binigay niya ng tag yung babae, isang kanineya po, tandaan niyo po, isang kanineya po ito. Binigay niya ng tag yung babae, yung nanay na yun, na isang kanineya, na isang aso. Matatandaan niyo po sa Exodus, sa Numbers, isa po sa mga spy, hindi na po napuntahan. Isa po sa mga spy doon ay hindi po purong Israel, hindi purong Hudyo. Siya po ay kalahating Israelita, kalahating Kanineo. Isa sa mga spy, I believe natatandaan nasabi ko na po sa inyo Siya po ay si Caleb. Tandaan niyo po Caleb. Ang Caleb po sa Kaninea o doon sa lugar nila sa Kaninea, ang word na Caleb, ang ibig sabihin po ay dog. Ngayon, si Caleb, pangalan niya ay translate sa lengguwahe nila sa Kanineo ay dog. Pero itong asong ito, alam niyo po ba si Caleb? Si Caleb lang sa 12 spies, di ba po ba, 2 lang silang nabuhay. Na naligtas, nakarating sa promised land.
Si Joshua at si Caleb. Alam niyo rin po ba itong si Caleb? Ito ring asong ito na kanya, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan, aso, Caleb, aso. Tingnan niyo po, no? Makikita niyo po yung ano yung meaning ng Caleb, dog ang nakalagay doon. Siya po yung lumaban, kumbaga siya yung nagsabi doon na kaya natin yung mga higanting yon. Kaya po ba? At nung nakapasok sila doon sa Promised Land, siya rin ang nagsabi na ibigay nyo sa akin yung mountain na yan kung saan nakatira yung mga higante na yan. Sabi niya doon, siya ay malakas na pero 80 years old na siya. Sabi niya siya ay malakas pa rin. Sabi niya doon. So kita niyo po yun ano, by right, si Caleb, kalahating ano siya kalahating Hudyo. Kasi ang kanyang nanay isang Hudyo at ang kanyang tatay isang Kanineo. So by right at siya ang leader ng panahon na yan, isa sa mga leader sa Juda, no? Ang nanay niya po kasi ano na nasa lahi ni Juda. At yun nga, isa sa mga pinadala, isa sa leaders sa tribe of Judah. Pero kita niyo po yun ano, by right, sa Panginoon, ang dapat maghahari o doon ang magsasakop doon sa lupa pangako ay ang mga purong mga Israelita lang dapat by right. Pero bakit nagkaroon ng ano ng isang tawag dito hindi purong Hudyo na kung saan ay may lahing Kanineo at ang kanyang meaning pa ng kanyang pangalan ay aso. So dito rin po kinuha ay yun. By right, si Caleb wala siyang karapatan. Pero siya yung sumunod eh. Siya yung sumunod sa Panginoon at tawag dito kahit na siya, alam niya na yung Diyos niya na sinasamba niya ay tutulungan sila ng panahon na yon. Di ba po ba sa wilderness na sinabi niya na kaya natin yung mga higante na yan pero yung 10 naduwag. Pero at doon nga nagsuffer sila for 40 years, kita nyo po, no? Pati siya nagsuffer ng 40 years. Siya tsaka si Joshua, nagsuffer sila ng 40 years. Na sana hindi na sana nila tatamasahin yon. Pero ganun siguro minsan no? Siguro tinuturuan. Tayo may mga ganyan sa isang pamilya, isang magkakamali, magsasuffer ang lahat. Lalo na po sa isang pamilya. Kaya po napaka-importante ng pamilya. At dito po ako na may natuklasan po kasi ako no dito. Ito habang binabasa ko po siya. Ito ay isang nanay. Tandaan niyo po na isang nanay po ito, isang Kaninea. At ang kanyang iniluluhod ay yung kanyang anak na sinasapian ng masamang espiritu. Tama? Ito yung hinihingi niya na pagalingin ng ating Panginoong Kristo. Bilang po isang nanay, alam po natin, nanay, sa Tagalog, sa English, mother, di ba po ba? Pag sa English, mother, yun lang naman eh. Yun lang pinaka-meaning niya eh. Di ba po ba? Isang babae, ayun, ganun. Pero po sa Hebrew, nung tinignan ko siya, yung mother po, ibig sabihin, yung sa Hebrew word po ng mother ay E-M, na ibig sabihin ay bond of the family. Bond of the family. Makikita po natin yan. Nakita ko po no, dito sa Isaiah 66. Tama ba yan? Isaiah 66, 27. Puntahan nga po natin. Isaiah 66:27. Hindi ako nagkakamali. Isaiah 26. 66 pala. Isaiah 66, 27. 27. Wala. Sorry dali. Tawag dito. Nasaan na ba yun? Dali. Ano, saan ba yun? Isaiah. Dali po, hanapin ko dito sa Bible ko. Kanina nandito lang eh. Dahil lang po Ayun. Ayun pala, Isaiah 66:13, sorry. Isaiah 66:13. Ayan. Ayan. Ang sabi po diyan, di ba? Aalipin kita. Ano ba to? Aalipin kita sa Jerusalem tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ano nga na po natin New King James Version.
Ayan. As one whom his mother comforts, so I will comfort you, and you shall be comforted in Jerusalem. So ito po, no. So yan po yung mother, katulad ng isang nanay, alam po naman natin kung ano yung, lalo sa Proverbs 31, ano, makikita na natin isang larawan ng isang nanay. Katulad dito na lumapit sa ating Panginoong Kristo, no, isang nanay, na kung saan yung meaning nung sa Hebrew word ng mother ay no, em, at ang ibig sabihin nun bond of the family. So ibig sabihin siya yung nagko-connect, naglilink lahat sa isang pamilya. At yun naman po talaga ang isang puso ng isang nanay. Amen po ba? Pag alam niya na halimbawa may problema siya, yun po yung isang larawan ng isang tunay na nanay. Alam na mabasa po natin sa Proverbs 31. Halimbawa sa isang may asawa siya na medyo pasaway, pero kahit pasaway yun ang kanyang asawa, kailangan niya pa rin maging tawag dito, tapat na asawa sa kanyang asawang lalaki. Ganun din kahit na ayun nga pasaway yung kanyang asawang lalaki, kailangan niya pa rin maging mabuting ina. Sa atin kasi sa mundo po natin may mga kasabihan, 'di ba? Ang ina ang ilaw ng tahanan, 'di ba? Actually yung kaya nga doon yung meaning bond of the family, no? Siya yung nagko-connect o mas siya yung nangunguna para mas lalong buuin yung kanyang isang pamilya. Yun ang pinaka-meaning po. Napakaganda po kung ang isang nanay, kung ang lahat ng nanay po ganun napakaganda na siguro po walang pamilya na masisira, no? Walang pamilya na magkakawatak-watak na kahit ganun yung nangyayari sa kanyang pamilya at lalo na meron siyang Diyos na sinasamba, no? Talagang ang nais ng isang magulang o lalo na itong nanay kasi yung meaning nga niya, no, bond of the family, talagang gusto niyang buuin. Kaya po ba naalala ko nga may tawag dito, mighty bond, 'di ba yung pandikit? Imagine niyo po yung nasira gagamitan ng mighty band talagang para mabuo siya. So parang ganoon din yung nanay At ito yung nanay na ito lumalapit sa ating Panginoong Kristo. Gusto niya na maging yung tahanan niya makalaya sa bawat tanikala ng kaaway. Katulad nito, kanyang anak ay sinasapian ng demonyo. So, sa pamamagitan niya, gusto niya uling mas lalong tumibay yung kanilang pag-iibigan, mas lalong tumibay yung kanilang pagmamahalan, no. So, yun po yung isa sa mga nakita ko lang katangian talaga ng isang nanay. Yung mga nanay ng mga nagsasakripisyo, no, ay yung sakripisyo sila sa kanilang mga anak, sa kanilang asawa. Kaya po ba sa mga magulang, mga nanay na nagsasakripisyo sila, nagtatrabaho na sila, pero inaasikaso pa rin nila yung kanilang mga anak, yung kanilang mga asawa. Alam niyo po ako nga po naniniwala ako ang isang mga magulang o yung mga magulang, nanay, tatay, hindi natatapos yung kanilang pagiging magulang sa kanilang mga anak. Kahit na yung kanilang mga anak ay may mga anak na, may mga kanya-kanya ng pamilya. Kasi nandun pa rin sila Andun pa rin yung mga magulang natin na kahit sabihin natin matanda na sila, pero nandun na sila pa rin yung, kumbaga, isa sa mga dapat nating lapitan para makahingi tayo ng magandang payo. Kung meron man po tayo dapat hingan ng magandang payo, siyempre ang una ang ating Panginoon, at pangalawa, siyempre, yun yung unang mga magulang natin. Ayun kasi yung unang binibigay ng ating Panginoon, na kung saan lalo na yun nga sa isang nanay, na kung saan yun yung meaning ng nanay bond of the family, na gusto niya mas lalong pagtibayin yung kanyang pamilya sa relasyon, sa lahat ng aspeto ng relasyon, sa Diyos at sa kanyang kapwa, sa buong pamilya. So ako po talagang saludo po ako sa mga nanay, sa lahat ng mga nanay na kung saan hanggang ngayon nanatiling nanay sila at nandoon na mas tawag dito, yung na sila sa mga ginagamit ng Panginoon na kung saan sa pamagitan ng meaning ng mother sa Hebrew,
band of the family. Sila yung nangunguna para mas lalong tumibay, no, yung tahanan, mas lalong sumigla, no, yung bawat relasyon, mag-asawa, sa magulang, bilang isang nanay, no, mas tumibay yung relasyon niya sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, at ganoon din sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga kapitbahay. So yun po, no, yun ang isang pinaka tawag dito meaning nung M, no, yung M na Hebrew word po, no, ng isang mother. So yun po, kaya po hindi nakapagtaka dito. Balik po ulit tayo sa tagpo na iyon, na kahit nasabihan siya ng ating Panginoon Kristo na hindi pwedeng ibigay yung pagkain sa mga aso. So gayon na lamang yung kanyang pagpapakumbaba. Sige, balik po tayo sa 27 na po ata yun. Matthew 15:27. Sabi diyan, totoo nga Panginoon, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon, tugon ng babae. So dito yung babae, tinanggap niya kahit nasabihin siya na, oo, aso. Aso lang po ako. Kung ayun ang tingin nyo, aso lang ang tingin nyo sa akin, sa pamilya ko. Kasi kung tutusin, sa mga Israelite lang talaga kayo unang ipinadala. Pero maganda yung sabi niya, ayun nga na, kahit man daw, ayan, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mga mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kanilang hapag ng kanilang Panginoon. So ibig sabihin, sa kanya, sa babaeng ito, sa nanay na ito, kahit na kahit na kami pinakahuli na, basta at least mabahaginan kami ng biyaya na nanggagaling sa Panginoon. Kahit kami na yun nasa pinakadulo, kahit na kami yung hindi parte, pero nandoon yung ng kanyang pagsusumamo pa rin na alam niya yan Diyos, no? Yung Diyos na ito kanyang na ito kasi sinabi niya anak ni David, na kung saan I believe itong babaeng ito isang gentle nagbabasa rin ng nung tawag dito ng law o ng panahon noon ng Torah. So alam niya na yung Diyos na ito na nakasulat doon sa mga sinulat ni Moises o ng mga propeta ay isang Diyos na mahabagin at puno ng pag-ibig. So alam niya ayun nga kaya niya tinanggap na kahit siya ay aso, no, o kahit ang kanyang anak na sinasapian ng demonyo, pero nandoon na umaasa siya na mababahaginan sila kahit na ito yung mga mumulang, no, mga tira-tira. Kaya ang ganda na sinabi ng Panginoon at sinabi sa kanya ni Jesus, no, napakalaki ng iyong pananampalataya. Sige po, 28, pakitaas pong konti. 28 po, kay taas pong konti. At sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki na iyong pananampalataya, mangyayari ang hinihiling mo, at noon di gumaling ang kanyang anak. Amen. Kitain niyo po yung pananampalataya ng isang nanay, ng isang magulang. Nakakabili po yung isang mga nanay, mga magulang na kung saan kaya nilang harapin, kaya nilang tiisin, harapin man pong hirap ng buhay o nung sitwasyon, lalo na sa kanilang basta lang sa kanilang mga pamilya, lalo na siyempre sa kanilang mga anak. Kaya po dyan sa mga ating pong mga nanay po dyan, talaga saludo po ako, no, na alam nyo po yun, na kahit minsan yung mga anak natin matitigas ang ulo, pero nandun pa rin yung yung pag-ibig nyo sa kanila. Hindi nyo pa rin sila sinusukuan at yun ang tama. Hindi natin sukuan sila. Kasi kaya yun nga yung ibig sabihin ng pangalan po yung word na mother, no? Band of the family. Kayo yung nagdudugtong, kayo yung nagpapatibay para kayo yung ginagamit ng Panginoon para mas lalo tumibay yung isang relasyon ng isang pamilya. At yun nga po, no, bilang yun nga nalalapit na Mother's Day, no, happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. At ito nga po, no, yun nga, at hindi gumaling ang kanyang anak. And praise God, napakabuti ng ating Panginoon, na dito pinapakita yung pananampalataya ng isang nanay na kahit na gano'n yung naging conversation nila, ay siya yung nagpakumbaba. At nakikita natin yun sa mga nanay, na minsan kahit walang-wala na, at tawag dito talagang humahanap sila ng kapamaraanan,
No, katulad ng nanay nito, kung manap siya ng kapamaraanan na ipagsiksikan siya, ayun nga, halos ay sumisigaw siya, pinagtatabuyan siya, pero nandoon nakahanap pa rin siya ng pagkakataon, nabigyan siya ng pagkakataon para makausap ang ating Panginoon Kristo. No, so ganoon din po tayo sa mga nanay. Alam ko po marami kayong pinapanalangin sa inyong asawa, sa inyong mga anak, sa sitwasyon po ng buhay natin, ano man po yung mga, alam ba, yung mga dreams, yung mga plans nyo pa po, o desire ng inyong puso, sa pamilya, sa mga kamag-anak, o marami po kayong pinapanalangin sa church, yan, ganyan. Pero nandoon na nawawag po kayo magsawa, mga nanay. Kasi yung meaning po ng nanay o yung mother, bond of the family, na kayo po yung isa sa pinakadahilan, ginagamit ng Panginoon para mas lalong tumibay, yung isang pamilya. At tayo po dito sa JCM, isang pamilya po tayo. Kaya nga, yun po, mabuhay po ang lahat po ng mga nanay po sa JCM family at kundi po sa lahat po ng bansa. Yun lang po, marami po salamat. Manalangin po tayo. Lord, hallelujah. O aming dakilang Diyos Ama, salamat Panginoon sa inyo pong salita. Lord, na aming narinig. Tunay Panginoon, napakabuti po ninyo. Lord, sa conversation na ito na aming nakita, Lord, kung gaano po kayo kabuti, na Lord, na wala kayo pinipili, na tunay Lord na kahit sinabi po ninyo na kayo po pinadala una sa bahay ng Israel, pero nandoon Lord, yung inyo pong pangako, yung kaligtasan Panginoon ay para sa lahat. Ang nais nyo nga lang po ipakita na ang Israel ang dapat manguna. Una na kayo kilalain bilang Diyos, anak ng Diyos at Diyos at sariling tagapagligtas, at ganin ang mga Israelita ang manguna, nagagamitin nyo bilang ibahagi salita ng Diyos. At yun naman po Panginoon ay nangyayari. Maaari mayroon pa po mga Hudyo na hindi pa po kayo kinikilala bilang Diyos at sariling tagapagligtas, at yun po ang aming panalangin. At salamat Panginoon dahil sinabi nyo doon pa lang kay Abraham sa Genesis Lord na kung sinabi nyo kung sino magpapala sa bansang Israel o silahin ni Abraham ay pagpapalain nyo. Salamat Panginoon. At sa gabing ito, patuloy Lord na itinatas din po namin ang lahat ng mga nanay na kung saan Lord, na kung saan sila yung ginagamit po ninyo lalo na una sa tahanan para mas lalo pagtibayin na samahan, pagmamahalan Lord sa loob ng tahanan, pag-ibig, kapayapaan, pagkakaisa, pagpapatawaran. Lord, sa mga nanay na ito, lalo na po yung dinidescribe sa Proverbs 31. Lord, pagpalain niyo po sila. Kilala niyo po sila sa kanilang pangalan. At nawa po, Panginoon, ay nandoon magiging kagamit-gamit na po sila. Father God, hanggang sa uli ng kanilang buhay. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Pinupuri namin kayo, dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Amen. Praise God po.